Natanong mo na ba kung ano ang tunay na naghihiwalay sa isang kasal na nakakaligtas lang mula sa isang kasal na namumulaklak? Ano ang dahilan kung bakit ang ilang pagsasama ay nakakayanan ng mga bagyo habang ang iba ay bumagsak sa unang hangin? Manatili ka sa akin dahil ngayon ay tatalakayin natin ang isang bagay na malalim. Paano kung sabihin ko sa iyo na may lihim na plano ang Diyos para gawing isang matibay na kuta ng pag-ibig, layunin at saya ang iyong kasal? Isang plano na iilan lang ang natutuklasan, ngunit kayang baguhin ang lahat ng iyong nararanasan ngayon. Oo, may nakatagong kapangyarihan sa mga kamay ng may likha, isang susi na gusto niyang ibigay sa iyo, pero kailangan mong buksan ang puso mo at makinig ng mabuti. Isipin mo ito, ang kasal ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao. Ito ay isang banal na misteryo, isang salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero bakit maraming mag-asawa ang nabubuhay na parang magkakilala lang sa iisang bubong? Nawawala ba tayo ng isang bagay na gustong ipakita sa atin ng Espiritu Santo? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo ang mga katotohanang kayang baguhin ang iyong buhay bilang mag-asawa, mga katotohanang nagdadala ng pag-asa sa mga nahihirapan, lakas sa mga gustong lumago, at babala rin sa mga akalay alam na ang lahat. Hindi ito basta isang video. Maaaring ito ang sandali kung kailan direktang kakausapin ka ng Diyos, tinatawag ka para sa isang bagay na mas dakila. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na mag-iwan ng komento sa ibaba, isang maikling pangungusap na may kaugnayan sa tema. Tulad ng gusto ko ng isang banal na kasal, o Diyos, ibalik mo ang aming tahanan. Hindi lang ito komento, ito ay hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinatanim mo para sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. At pakikalmahan, ilike mo itong video ngayon. Alam mo ba kung bakit? Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Mga mag-asawang nasa gilid ng bangin, nangangailangan ng pag-asa. Matindi ang ginagawa mo, naging liwanag ka na para sa iba ngayon. Tingnan mo, ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lang tungkol sa pagsuporta sa gawaing ito. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa isang espiritual na layunin. Kapag sumali ka, sinasabi mong o sa isang kasal na nagbibigay pugay sa Diyos at ito ay sumasalamin sa buhay mo. Maraming gumagamit ng channel na ito bilang kanlungan sa espiritu, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Kaya mag-iwan ka ng komento. Maaring ito ay isang kahilingan, isang karanasan na naranasan mo sa iyong kasal o kahit simpleng Amen. Mahalaga ang iyong pagsali sa komunidad ng pananampalataya na ito. At narito ang isang lihim. Ang halos huling bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para buksan ang isang makapangyarihang pagpapala sa iyong kasal. Manatili ka hanggang dulo dahil ang mayroon ng Diyos para sa iyo ngayon ay maaaring magpabago ng lahat. Handa ka na ba? Magsisimula na ang pag-aaral natin ngayon. Ang pangako ng isang matibay na tipan. Isipin mo, sandali na ang iyong kasal ay parang isang bangka na naglalayag sa isang dagat na hindi mahuhulaan. Minsan, mahinahon ang mga alon, sumisikat ang araw, at parang perpekto ang lahat. Pero sa ibang pagkakataon, biglang dumarating ang mga bagyo, mga pagtatalo, katahimikan na mabigat o mga hamon na sumusubok kahit sa pinakamatatag na puso. Iniwan ba tayo ng Diyos na palutang-lutang sa mga sandaling iyon o binigyan niya tayo ng isang angkla na iilan lang ang natututong gamitin? Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang pangako na nakatago sa kasulatan, isang kayamanan na kayang gawing hindi lang nakakaligtas, kundi naglalayag ng may layunin at kapayapaan ang iyong kasal. Buksan natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 9, talata 2:13, kung saan sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko
at ng lupa. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng bahagharing iyon? Matapos ang baha nang harapin ni Noe at ng kanyang pamilya ang kaguluhan at pagkasira, gumawa ang Diyos ng pangako. Hindi lang niya sinigurong hindi na muling lilipulin ng tubig ang lupa, kundi naglagay siya ng nakikitang tanda sa langit, isang walang hanggang paalala na ang kanyang mga tipan ay hindi masisira. Ngayon, iugnay mo ito sa iyong kasal. Nang sinabi mong oo sa harap ng Diyos, hindi lang iyon isang palitan ng magagandang salita o kontrata ng tao. Ito ay isang tipan na sinelyuhan ng mismong may likha, isang pangako na kanyang mismong sinigurong tatagan. Pero narito ang sikreto, ang tipang iyon ay hindi basta natitigil. Kailangan mong makita ito, pahalagahan at isabuhay araw-araw kahit na dumating ang madidilim na ulap. Isipin mo ang huling pagkakataong ikaw at ang iyong asawa ay naharap sa isang bagyo. Baka isang pagtatalo na nagsimula sa maliit na bagay pero lumaki ng parang higanteng alon. O baka isang katahimikan na bumalot, malamig at malayo na parang magkalayo kayo sa iisang bangka. Sa mga ganitong oras, madaling makalimutan na ang Diyos ang may hawak ng lahat, na naglagay siya ng bahaghari sa inyong pagsasama. Pero ano kaya ang mangyayari kung sa gitna ng bagyo, huminto ka at naalala ito? Kung tiningnan mo ang iyong kapareha hindi bilang kalaban, kundi bilang isang hinirang ng Diyos para makasabay sa iyo sa paglalayag? Itinuturo sa atin ng talatang ito sa Genesis ang isang makapangyarihang bagay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nawawala kapag humahangin ng malakas. Mas lalo pa silang nagniningning tulad ng bahaghari laban sa madilim na langit. Ngayon gusto kitang mag-isip ng isang bagay. Isara mo ang iyong mga mata saglit o kahit isalarawan mo lang sa isip kasama ko. Balikan mo ang araw ng inyong kasal. Alalahanin mo ang kaba, ang saya, ang tingin ng iyon na nagsabi ng higit pa sa 1,000 salita. Noong sandaling iyon, naniniwala kang lahat ay posible, hindi ba? Nandoon ang Diyos, hinahabi ang isang banal na bagay sa pagitan ninyo. Pero dumating ang buhay, dumating ang mga gastusin, naging abala ang mga araw at minsan ang pagod ay nagpapawi ng ningning na iyon. Narito ang magandang balita. Ang tipan na ginawa ng Diyos sa inyo ng iyong asawa ay hindi nakasalalay sa nararamdaman mo ngayon. Nakasalalay ito sa kanya at siya ay hindi kailanman nabibigo. Ang bahaghari ay hindi lumilitaw sa mga araw na maaraw lang. Ito ay sumisikat pagkatapos ng ulan bilang tanda na natapos na ang bagyo at bumabalik na ang kapayapaan. Maging praktikal tayo sandali. Paano mo isinasabuhay ang pangakong ito sa araw-araw? Baka sa pagpiling magpatawad kapag mas gusto mong magmalaki ng sama ng loob. Baka sa pagsasabi ng mahal kita kahit na mabigat ang mga salita. O baka sa pagdarasal ng magkasama kahit 1 minuto lang bago matulog. Ang mga maliliit na gawaing tulad nito ay parang pag-angat ng tingin sa langit at paghahanap ng bahaghari. Pinaalalahanan nila kayo ng iyong asawa na ang Diyos ang may hawak ng timon. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha. Kapag pinarangalan mo ang tipang iyon, may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Nagsisimulang magtrabaho ang Espiritu Santo sa mga lugar na hindi mo maabot, sa pusong natigas, sa sakit na nakatago, sa pangarap na akala mo'y nawala na. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na narinig ko noon na halos sumuko na. Matagal na silang kasal pero ang rutina ay naging pasanin. Siya ay sobrang abala sa trabaho. Siya ay nakaramdam ng hindi napapansin at ang mga pagtatalo ay mas madalas kaysa sa mga ngiti. Isang araw, habang may tunay na bagyo, malakas na ulan, kulog, tumingin siya sa bintana at nakita ang isang
Bahaghari, may nagliwanag sa kanya. Tinawag niya ang kanyang asawa at sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, nakaupo silang magkasama, tahimik, nakatingin lang sa tandang iyon sa langit. Hindi ito mahiwaga, hindi nito naayos ang lahat ng sabay-sabay, pero ito ang simula. Nagpasya silang magdasal, humingi sa Diyos na baguhin ang kanilang tipan. At dahan-dahan, ang bangka na palutang-lutang ay nakahanap ng bagong direksyon. Hindi perpekto, pero totoo, at nandoon ang Diyos tulad ng palagi niyang ginagawa. Kaya, tinatanong kita, anong bagyo ang nararanasan ng iyong kasal ngayon? Hindi kailangang malaki, baka isang hindi pagkakaunawaan, isang salitang mali ang paggamit, o kahit ang pakiramdam na kayo'y tumutuloy lang. Ilabas mo ito sa liwanag ngayon. Hindi gusto ng Diyos na maglayag ka mag-isa. Naglagay siya ng bahaghari sa iyong buhay bilang mag-asawa, isang tanda na kasama niya kayo handang magdala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan, pagkakaisa kung saan may distansya. Nagpasalamat ka na ba sa pangakong iyon ngayon? Tiningnan mo na ba ang iyong asawa bilang isang hinirang ng Diyos para maging bahagi ng planong ito? Kung hindi pa, bakit hindi simulan ngayon? Hawakan mo ang kamay niya, kahit sa isip lang, at sabihin mo na, may tipan tayo sa Diyos. Parangalan natin ito ng magkasama. Ito ang kapangyarihang iilan lang ang natutuklasan. Ang kasal ay hindi lang tungkol sa inyong dalawa. Tungkol ito sa inyong dalawa at sa Diyos. Kapag naunawaan mo ito, nawawalan ng lakas ang mga bagyo dahil ang kapitan ng bangka ay hindi natutulog. Kaya huminga ka ng malalim, hayaang lumubog ang katotohanan ito sa puso mo. Hindi ka nag-iisa sa iyong laban para sa isang matagumpay na kasal. Kasama mo ang Diyos at nangako siya na ang tipan niya ay mas matibay kaysa sa anumang alon. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang mag-iwan ng isang bagay. Sa mga komento, isulat mo ang isang pangungusap tungkol sa isang bagyo na naharap mo na sa iyong kasal o isang kahilingan na dalhin ng Diyos ang kapayapaan sa iyong tahanan. Tulad ng, Panginoon, pakikalmahan ang aming bagyo, o gusto kung makita ang iyong bahaghari. Hindi ito para sa akin lang. Ito ay para sa iyo, para palakasin ang iyong pananampalataya at para magbigay inspirasyon sa iba na nababasa ito. At kung nararamdaman mo ang init sa dibdib mo, ang pag-asang iyon na sumisibol, ano kaya ang gustong ipakita sa iyo ng Diyos sa susunod? Ano kaya kung ang susi sa isang matibay na kasal ay nakatago sa isang simpleng pagtitiwala? Manatili ka sa akin dahil ang darating ay maaaring tumagos sa kaluluwa mo sa paraang hindi mo inaasahan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, natutulungan mo ang mga nangangailangan ng damit sa buong mundo, isang simpleng gawa na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. At pakikalmahan, huwag mong laktawan ang mga ad. Kung hindi mo kayang maging miyembro, bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung magtiwala ka sa Diyos para muling buuin ang nasira sa iyong kasal? Tuklasin natin ito ng magkasama, ang kapangyarihan ng salitang nakakapagtayo. Naisip mo na ba ang bigat ng mga salitang lumalabas sa bibig mo? Maaari silang maging tulad ng mahinang simoy ng hangin na nagpapakalmahan sa puso o tulad ng isang kislap na sumusunog sa lahat ng nasa at paligid. Sa kasal, ang mga salitang pinipili mo ay may kapangyarihang magtayo ng mga tulay o magpatayo ng mga pader. Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang katotohanang makakapagpabago na iniwan ng Diyos para sa atin sa Kawikaan 16, talata 121. At yung mga matamis na salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at nakakapagpagaling sa mga buto. Isipin mo ito sandali. Ang iyong mga salita ay maaaring maging pulot, isang bagay na nagpapatamis sa buhay ng iyong asawa, na nakakapagpagaling sa mga sugat na hindi nakikita at nagdadala ng buhay kung saan dating may pagod. Pero ilang beses nang hindi natin namamalayan,
Hinayaan nating makatakas ang mga salitang nakakasakit sa halip na nakakapagpapanumbalik. Ang kasal ay isang banal na lupa, isang lugar kung saan inaanyayahan tayo ng Diyos na maging salamin ng kanyang pag-ibig. At alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na ibinigay niya sa atin para dito? Ang ating dila. Hindi ito tungkol sa malalaking galaw o mamahaling regalo. Ito ay tungkol sa sinasabi mo sa almusal, sa gitna ng abalang araw o kahit sa katahimikan ng isang mahirap na gabi. Isipin mo ang huling pagkakataong nagsalita ka sa iyong asawa. Isang papuri ba iyon na nagpakinang sa kanyang mga mata o isang puna na nagpabigat sa hangin? Gusto ng Diyos na makita mo na ang tagumpay ng iyong kasal ay maaaring nakatago sa mga salitang pinipili mong itanim araw-araw. Isalarawan natin ang isang eksena ng magkasama. Dumating ka sa bahay pagkatapos ng mahabang araw. Nandoon ang iyong asawa, baka abala, baka naiirita sa isang bagay na nangyari. Ang unang reaksyon mo ay maaring magmalas ng isang tuyong komento tulad ng hindi mo pa rin ginawa yan? O palagi na lang ganyan, di ba? Pero huminto ka sandali, huminga ka. Ano kaya kung sa halip nito sabihin mo ang tulad ng salamat sa pagtitiis dito o hindi mo alam kung gaano kita hinahanga? Mukhang simple pero revolusyonaryo ito. Ang mga salitang iyon ay parang mga binhi. Nahuhulog sila sa lupa ng puso ng isa't isa at sa paglipas ng panahon, sumisibol bilang tiwala, pagmamahal at pagkakaisa. Itinuturo sa atin ng kawikaan na ang mga matamis na salita ay hindi lang kaaya-aya. May kapangyarihan silang magpagaling, palakasin ang mahina at muling buhayin ang nawala. Ngayon gusto kong magmuni-muni ka ng mas malalim. Bakit napakadaling magsalita ng mga matitigas na bagay at napakahirap mag-alay ng mga salitang nagbibigay buhay? Baka dahil sa pagod, baka dahil sa mga hinanakit na itinago, o baka dahil sa pagmamataas na bumubulong na kailangan mong manalo sa usapan. Pero narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyon ng mag-isa. Handa ang Espiritu Santo na gabayan ang iyong dila. Tulungan kang palitan ang kislap ng pulot. At kapag ginawa mo ito, may himalang nangyayari sa iyong kasal. Ang distansyang iyon na parang hindi malalampasan ay nagsisimulang lumiit. Ang tingin ng pagdududa ay napapalitan ng isang ngiting nahihiya. Para bang sinisimulan ng Espiritu Santo na buhayin ang mga lugar na akala mo'y hindi na maabot. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang babaeng nakilala ko noon, si Ana. Sila ng kanyang asawa, si Pedro, ay mahigit 10 taon ng kasal. Pero ang kanilang relasyon ay nanghina na. Ang kanilang mga usapan ay naging palitan ng mga sisi. At ang katahimikan ay mas madalas kaysa sa tawanan. Isang araw, sa gitna ng isang matinding away, naramdaman ni Ana ang isang bigat sa puso at nagpasya siyang magbago. Sa halip na sumagot sa mga panunukso ni Pedro nang may talas, sinimulan niyang purihin siya. Maliliit na bagay tulad ng magaling ka talaga sa ginagawa mo o mahal ko ang paraan ng pag-aalaga mo sa atin. Sa una, nagduda si Pedro, halos na inis pa. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago ang isang bagay. Nagsimula rin siyang magsalita ng mahinahon. Hindi nila naayos ang lahat ng biglaan, pero ang mga salita ni Ana ay nagbukas ng pintuan na matagal nang nakasara. Sinabi niya sa akin pagkatapos, parang ginamit ng Diyos ang boses ko para ibalik siya sa akin. At ikaw, kumusta ang mga salita sa iyong kasal ngayon? Baka isa ka sa mga hinintay ang nararamdaman, iniisip na mas mabuti ang katahimikan kaysa sa bangayan. O baka masyado kang nagsasalita pero hindi laging may tamis. Tinatawag ka ng Diyos na tingnan ito ngayon. Gusto niyang makita mo ang iyong asawa bilang isang regalo, isang karapat-dapat sa mga salitang nakakapagtayo. Subukan mo itong simple ngayon. Sabihin ang isang bagay na hinahangaan mo sa kanya. Maaring masaya ako sa iyo o nagpapasalamat
ako sa iyo. Huwag asahan ang perpektong sagot. Itanim mo lang ang binhi. Ireregaluhan ito ng Espiritu Santo at mabibigla ka sa maaaring tumubo. Maging praktikal tayo sandali. Isipin mo ang isang sitwasyong paulit-ulit sa iyong araw-araw. Baka kapag hindi kayo nagkakasundo tungkol sa isang maliit na bagay, tulad ng kung sino ang maghuhugas ng pinggan o kung paano gagastusin ang pera, sa susunod na pagkakataon, bago ka magsalita, huminga ka ng malalim at hilingin sa Diyos. Panginoon, lagyan mo ng pulot ang aking mga salita. Pagkatapos, sa halip na hindi ka naman tumutulong, subukan mong sabihin, alam kong pagod ka, pero gusto ko sanang gawin ito nang magkasama. Mukhang maliit pero makapangyarihan ito. Ang mga matamis na salita ay hindi kahinaan. Sila ay lakas na nakatago sa kabutihan. Ipinapakita nila na nagtitiwala ka sa Diyos na ayusin ang baluktot sa halip na subukang ayusin ang lahat ng mag-isa. At narito ang isang bagay na iilan lang ang napapansin. Kapag nagsalita ka ng buhay, hindi lang ang iba ang nabibiyayaan, ikaw rin. Ang bawat matamis na salitang iniaalay mo ay bumabalik sa iyo bilang kapayapaan, bilang ginhawa sa sarili mong puso. Para bang sinasabi ng Diyos, nakita mo ba, binigyan kita ng kapangyarihang baguhin ang hangin sa iyong tahanan. Kaya ngayon, piliing maging isang hardinero sa iyong kasal, magtanim ng mga salitang pulot kahit na mukhang tuyo ang lupa. Nangangako ang Diyos na magdadala sila ng kalusugan, hindi lang sa mga buto, kundi sa kaluluwa ninyong dalawa. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang bagay. Sa mga komento, isulat mo ang isang matamis na salitang sasabihin mo sa iyong asawa ngayon, tulad ng sapat ka na o naniniwala ako sa iyo. O kung gusto mo, isang kahilingan, Diyos, turuan mo akong magsalita ng may higit na pag-ibig. Ito ay hakbang ng pananampalataya, isang pangako sa kung ano ang itinanim ng Diyos sa iyo ngayon. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung gawing tulay ang iyong mga salita patungo sa puso ng isa't isa? May mas malalim pa kayang ipapakita ang Diyos tungkol sa pag-ibig na inihanda niya para sa inyo. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay hahawakan ng puso mo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang sayaw ng pagtitiis na nagpapanumbalik. Naramdaman mo na ba na ang oras sa iyong kasal ay parang kaaway minsan? Na ang mga araw ay tumatakbo, ang mga responsibilidad ay nadaragdagan, at ang pag-ibig na dating dumadaloy ng natural ay nangangailangan na ng pagsisikap? Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang katotohanang kayang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay bilang mag-asawa, isang aral na ibinulong ng Diyos sa isa sa pinakakontrobersyal na kwento sa Biblia. Buksan natin ang aklat ng Lucas, Kabanata 15, talata 20, kung saan nabasa natin tungkol sa anak na alibugha, at tumayo siya at pumunta sa kanyang ama, at nang malayo pa siya, nakita siya ng kanyang ama, at nahabag ng lubos sa kanya at tumakbo, yumakap sa kanya at hinagkan siya. Ito ay larawan ng pag-ibig na naghihintay, na hindi sumusuko, na tumatakbo upang salubungin kahit na pagkatapos ng napakalaking distansya. Paano kaya kung sabihin ko sa iyo na ang parehong pag-ibig na may pagtitiis ang gusto ng Diyos na dalhin mo sa iyong kasal? Isipin mo ito. Ang ama sa kwentong iyon ay hindi tumayo lang na nakahalukip-kip, binibilang ang mga pagkakamali ng anak o humihingi ng paliwanag. Naghintay siya, araw-araw, na bukas ang puso, handang panumbalikin ang nasira. Sa kasal, ang pagtitiis ay parang isang sayaw, nangangailangan ito ng ritmo, grasya at higit sa lahat, tiwala sa Diyos. Baka hinintay mo na baguhin ng iyong asawa ang isang bagay na nasaktan ka ng matagal. Baka siya rin ay naghihintay ng pareho mula sa iyo. Pero paano kaya kung sa halip na pilitin ang hakbang, matuto kang sumayaw ng may pagtitiis, hinayaan ng Diyos na gabayan ang bawat galaw? Ipinapakita sa atin ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali.
Ito ay naghihintay, ito ay tumatanggap, ito ay nagpapanumbalik. Dalhin natin ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isalarawan ang isang karaniwang sitwasyon. Dumating ng late ang iyong asawa muli o nakalimutan ng isang bagay na hiniling mo. Ang unang reaksyon mo ay maaring magbuntong hininga ng may inis o magmalas ng isang matulis na pangungusap na nagsisimula sa palagi kang pero huminto ka sandali, huminga ka. Tingnan mo ang taong ito tulad ng pagtingin ng ama sa anak, hindi bilang isang nagkamali, kundi bilang isang ibinigay sa iyo ng Diyos para mahalin kahit na sa mga pagkukulang. Ang pagtitiis ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mga problema. Ito ay tungkol sa pagpiling maghintay ng may pag-asa, naniniwalang gumagawa ang Diyos sa puso ng isa't isa at sa puso mo rin. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama. Ngoju, isara mo ang iyong mga mata saglit o kahit isalarawan mo lang. Alalahanin mo ang isang sandali kung kailan nagulat ka ng iyong asawa. Baka sa isang simpleng galaw, tulad ng pagdala ng kape nang hindi mo hiniling o isang paghingi ng tawad na hindi mo inaasahan. Sa sandaling iyon, nagniningning ang pag-ibig, hindi ba? Pero ang mga sandaling iyon ay hindi basta nabubuo. Bunga sila ng pagtitiis na baka hindi mo napansin na nililinang mo. Ang mga pagkakataong pinigilan mo ang dila mo, nagdasal ng tahimik, o hinayaan mo lang na makalipas ang isang pagkakamali. Ginagamit ng Diyos ang mga sandaling iyon para tahiin ang isang tapiserya ng grasya sa iyong kasal, isang kagandahan na lumilitaw lamang kapag sumasayaw ka sa ritmo niya. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na halos mawala ang hakbang sa sayaw na ito. Si Clara at si Joao ay 7 taon ng kasal nang magsimulang magkagulo ang mga bagay. Siya ay nagtatrabaho ng mahaba, siya ay nag-aalaga ng mga anak ng mag-isa at bihira silang mag-usap ng hindi na uwi sa pagtatalo. Isang araw, sa gitna ng isang matinding away, nagpasya si Clara na umalis ng bahay ng ilang oras. Habang naglalakad, naalala niya ang kwentong ito, ang ama na naghihintay sa anak, tumatakbo para yakapin siya. May nabasag sa loob niya, bumalik. Siya hindi na may mga hiling kundi may simpleng pakiusap. Subukan natin ulit. Tahimik si Juan pero pumayag. Hindi ito naging perpektong wakas agad-agad, pero ang pagtitiis na yon ay nagbukas ng isang fresta. Nagsimula silang mag-usap ng higit, maghintay ng higit sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila na ang pagtitiis ang nagligtas sa kanila, o mas tamang sabihin na si Diyos ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan nito. At ikaw, saan mo kailangan ng pagtitiis sa iyong kasal ngayon? Baka sa isang ugali ng iyong asawa na nakakainis sa iyo? Baka sa sarili mo, sa iyong mga pagkukulang na nagpapaduda sa iyo, tinatawag ka ng Diyos na sumali sa sayaw na ito. Hindi ito madali. Nangangailangan itong ibaba mo ang iyong mga sandata, palitan ang pagmamadali ng tiwala. Pero kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang nangyayari. Nagsisimulang igalaw ng Espiritu Santo ang mga puso, inihahanda ang mga hakbang, ibinabalik ang pagkakasundo na parang nawala na. Para bang sinasabi niya, ipagpatuloy mo ang pagsayaw. Narito ako, hinahawakan kayong dalawa. Maging praktikal, tayo sandali. Sa susunod na maramdaman mo ang pagtitiis na nawawala, ang init sa dibdib, ang pagnanais na sumagot, subukan mo ito. Ipikit mo ang iyong mga mata ng 5 segundo at isalarawan ang ama na tumatakbo patungo sa anak. Pagkatapos, pumili ng isang gawaing may pagtitiis. Maaring makinig ng hindi nang iistorbo, ngumiti sa halip na magkunot noo, o kahit sabihing mahal kita kapag hindi mo gustong-gusto. Ang mga hakbang na ito ay parang pag-aalok ng kamay sa iyong asawa sa sayaw. At alam mo kung ano ang pinakamaganda, nangangako ang Diyos na susuportahan kanya rito. Hindi kanya hinahayaang magsayaw mag-isa, siya ang maestro na gumagabay sa bawat galaw. Narito ang isang bagay na iilan lang ang nauunawaan. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan.
Ito ay banal na lakas. Ito ang nagbibigay daan sa iyo upang makita ang iyong asawa hindi bilang problema na kailangang ayusin, kundi bilang kasama na hinuhubog ng Diyos sa tabi mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, paano ako makakapaghintay ng may pag-ibig? Paano ako makakatakbo upang salubungin kahit na pagod na ako? Ang sagot ay nasa Diyos. Ibinigay niya sa iyo ang kwentong ito hindi lang para damhin, kundi para ipakita na ang tagumpay sa kasal ay dumadaan sa banal na sayaw ng pagtitiis. Handa ka bang gawin ang unang hakbang? Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang bagay mula sa puso. Sa mga komento, isulat mo ang isang sandali kung kailan kailangan mo ng pagtitiis sa iyong kasal o isang kahilingan tulad ng, Panginoon, bigyan mo ako ng pagtitiis para mahalin ng mas mabuti. Higit pa ito sa komento, ito ay dasal, isang binhi ng pananampalataya na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung hahayaan mong gabayan ng Diyos ang ritmo ng iyong pag-ibig? May mas malalim, pakayang ipapakita siya tungkol sa ibig sabihin ng pamumuhay bilang dalawa. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito ay magpapainit sa puso mo. Ang apoy ng pasasalamat na muling nag-aapoy sa pag-ibig. Naramdaman mo na ba na ang pag-ibig sa iyong kasal ay parang apoy na unti-unting humihina sa paglipas ng panahon? Hindi dahil nawala ito, kundi dahil ang abala ng buhay, ang mga hamon. At kahit ang maliliit na kabiguan ay parang binubuhusan ito ng tubig. Ngayon gusto kitang dalhin sa isang espesyal na lugar sa kasulatan, isang salita na iniwan ng Diyos para muling buhayin ang maaaring natutulog. Buksan natin ang Salmo 100, talata 4. Pumasok kayo sa kanyang mga pintuan ng may pasasalamat at sa kanyang mga bulwagan ng may papuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Narito ang isang susi na iilan lang sa mga mag-asawa ang natutuklasan. Ang pasasalamat ay hindi lang damdamin. Ito ay apoy na ginagamit ng Diyos para painitin ang puso, magdala ng liwanag kung saan may mga anino at baguhin ang parang nawala na sa iyong kasal. Isipin mo ang araw na nakilala mo ang iyong asawa. Naalala mo kung paano parang regalo ang lahat sa kanya, ang paraan ng pagngiti, ang estilo ng pagsasalita, kahit ang mga kapintasan ay may kakaibang alindog. Pero dumadaloy ang buhay, at kasama nito ang mga gastusin, ang mga anak, ang mga araw na halos hindi kayo magkatinginan sa mata. Biglang ang dating isang kayamanan ay naging rutina. Pero paano kaya kung sabihin ko sa iyo na binigyan ka ng Diyos ng lihim na kapangyarihan para baguhin ito? Ang pasasalamat ay parang panggatong sa apoy. Ginagawa nitong banal ang ordinaryo. Kapag nagpasalamat ka, hindi mo lang nakikita ang nasa harap mo. Inaanyayahan mo ang Diyos na pumasok sa iyong tahanan at muling buhayin ang pag-ibig na kanyang itinanim. Isalarawan natin ang isang simpleng eksena. Gabi na, pagod ka, ang iyong asawa ay nasa sofa, baka abala sa cellphone o tinatapos ang isang bagay mula sa araw. Maaari kang dumaan lang, bumulong ng matulog ka ng mahimbing at magpatuloy. Pero paano kaya kung sa halip huminto ka at sinabi, alam mo, nagpapasalamat ako na kasama kita rito. O baka, salamat sa lahat ng ginagawa mo kahit hindi ko laging sinasabi. Ang mga salitang ito ay hindi mahika pero may banal na kapangyarihan ng mga ito. Binabago nila ang hangin sa paligid tulad ng isang mahinang simoy na nagpapalakas sa mga natutulog na baga. Tinatawag tayo ng salmo na pumasok ng may pasasalamat at sa kasal nangangahulugan ito ng pagpiling makita ang mabuti kahit na ang mahirap ay mas malakas ang sigaw. Gusto kitang magmuni-muni ng isang bagay ngayon. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos para sa iyong asawa? Hindi para sa malalaking sandali, kundi para sa maliliit na bagay. Ang kape na ginagawa niya, ang paraan ng pag-aayos niya sa bahay,
o kahit ang pagtitiis niya sa'yo. Ang pasasalamat ay parang lente na ibinigay sa'yo ng Diyos para makita ang hindi nakikita ng mga pagod na mata. Baka isipin mo, pero hindi siya perpekto o masyado niya akong inis at ayos lang iyon, walang perpekto. Pero ang sikreto ay sa pagpapasalamat kahit ganoon, dahil doon nagsisimulang magtrabaho ang Diyos. Kinukuha niya ang papuring iyon at ginagawa itong lakas, pag-asa, isang pag-ibig na tumatagal sa panahon. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na natutunan ito sa gawa. Si Mariana at si Lucas ay 12 taon ng kasal, pero ang kanilang pagsasama ay naging malamig. Walang malalaking away, isang tahimik na distansya lang na lumalaki araw-araw. Pakiramdam ni Mariana ay hindi siya napapansin ni Lucas. Pakiramdam ni Lucas ay hindi pinahahalagahan ni Mariana ang kanyang pagsisikap. Isang gabi, habang nakikipag-usap sa isang kaibigan, narinig ni Mariana ang isang bagay na tumatak sa kanya. Nagpasalamat ka na ba sa kanya ngayon? Nagpasya siyang subukan. Kinabukasan, habang inaayos ni Lucas ang kotse, lumapit siya at sinabi, "Salamat sa pag-aalaga mo ng mahusay sa atin." Huminto si Lucas, tiningnan siya ng may pagtataka at bumulong ng walang anuman. Hindi ito sandali mula sa pelikula, pero may nagbago. Nagsimula rin si Lucas na magpasalamat. Pinasalamatan si Mariana sa isang pagkain, sa isang payo. Unti-unti naging ugali ang pasasalamat at ang apoy na halos mamatay ay nagsimulang magliyab muli. Sabi ni Mariana sa akin, "Parang muling natuklasan namin ang pag-ibig na laging nandito." At ikaw, sa ano ka nagpapasalamat sa iyong kasal ngayon? Baka isang bagay na ginawa ng iyong asawa nang hindi napapansin o isang katangian na itinuring mo ng karaniwan. Tinatawag ka ng Diyos na pumasok sa mga pintuan ng iyong relasyon ng may pasasalamat. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil narito siya at ginagawa niyang karapat-dapat, sa papuri ang lahat. Subukan mo ito. Tingnan mo ang iyong asawa ngayon o isalarawan siya sa isip mo at sabihin sa katahimikan, "Salamat Diyos sa taong ito." Damhin kung ano ang nangyayari sa puso mo. Para bang may liwanag na bumukas, nagbibigay liwanag sa mga itinago ng pagod. Maging praktikal tayo sandali. Paano kung magsimula ka ng maliit na ritual ng pasasalamat sa iyong araw? Baka sa gabi, bago matulog, sabihin ninyo ng iyong asawa ang isang bagay na pinasasalamatan ninyo sa isa't isa. "Nagpapasalamat ako sa pagkinig mo sa akin ngayon," o "Salamat sa pagpapatawa mo sa akin." Hindi kailangang mahaba. Kailangan lang totohanin. O kung hindi pa kayo nasa puntong iyon, simulan mo mag-isa. Isulat ang 3 bagay na pinasasalamatan mo sa iyong asawa at ihandog ito sa Diyos sa dasal. Makikita mo, ang pasasalamat ay hindi lang nagbabago sa iba, nagbabago rin ito sa iyo. Pinaalalahanan ka nito na ang pag-ibig sa iyong kasal ay hindi aksidente. Ito ay regalo mula sa may likha at gusto niyang ipagdiwang mo ito. Narito ang isang bagay na malalim. Ang pasasalamat ay gawa ng pananampalataya. Kapag nagpasalamat ka, sinasabi mo sa Diyos, "Nagtitiwala ako na narito ka kahit hindi ko nakikita." At sa kasal, ito ay nakakapagpabago. Inilalabas ka nito sa siklo ng mga reklamo at inilalagay ka sa lugar ng papuri, kung saan maaring huminga ng bagong buhay ang Espiritu Santo. Kaya ngayon, kunin mo ang panggatong na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ihulog mo ito sa apoy ng iyong relasyon at panoorin ang mga alab na tumaas. Hindi perpekto ang iyong asawa, pero sa iyo siya, at yun na mismo ang dahilan para magpasalamat. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat mo ang isang bagay na pinasasalamatan mo sa iyong asawa, tulad ng "Salamat sa ngiti mo" o "Nagpapasalamat ako sa iyong lakas." O kung gusto mo, isang kahilingan, "Diyos, tulungan mo akong maging mas mapagpasalamat." Ito ay hakbang ng pananampalataya, isang papuri na umaakyat sa langit
at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung ang pasasalamat ay maging pundasyon ng iyong pag-ibig? May mas mainit pa kayang dadalhin ng Diyos para painitin ang puso mo? Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay yayakapin ka tulad ng isang yakap. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito natutulungan mo ang mga nasa kahirapan sa buong mundo. Isang galaw na sumasalamin sa mapagbigay na puso ng Diyos. At pakikalmahan, huwag mong laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, isipin mo kasama ko, paano kaya kung ang pag-ibig sa iyong kasal ay maaring lumakas ng higit pa sa isang simpleng sikreto? Tuklasin natin ito ng magkasama. Ang lakas ng pagkakaisa na nagpapatalo sa kaaway. Naramdaman mo na ba na may isang bagay na hindi nakikita na parang hinahatak kayo ng iyong asawa sa magkabilang direksyon? Isang tensyon na hindi mo maipaliwanag, isang bigat na biglang sumusulpot na parang ang inyong pag-ibig ay inaatake. Ngayon gusto kitang dalhin sa isang katotohanang inihayag ng Diyos, sa isang makapangyarihang sandali sa Biblia, isang aral na kayang gawing pananggalang ang iyong kasal laban sa anumang bagyo. Buksan natin ang Ecclesiastes Chapter 4, talata 12. At kung may mananaig laban sa isa, ang dalawa ay makakayanan siya, at ang lubid na may 3 hibla ay hindi madaling maputol. Narito ang isang sikreto na iilan lang sa mga mag-asawa ang nauunawaan. Ang tagumpay sa iyong kasal ay hindi nakasalalay sa inyong dalawa lang. Nakasalalay ito sa inyong dalawa at sa Diyos na bumubuo ng isang pagkakaisang napakalakas na walang makakaputol. Isalarawan mo ang iyong kasal bilang isang lubid. Mag-isa, ikaw ay isang mahinang hibla, madaling maputol ng duda, takot o mga pressure ng buhay. Kasama ang iyong asawa, mas matibay na kayo. 2 hiblang magkakapit. Pero kapag pumasok ang Diyos bilang pangatlong hibla, may kakaibang nangyayari. Ang lubid na iyon ay nagiging halos hindi masisira. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa layunin. Ang kaaway, ang gustong magnakaw ng iyong kapayapaan, yung saya, ay hindi makayanan ng lakas ng isang pagsasamang sinilyuhan ng Diyos. At sa iyong kasal, ang pagkakaisang ito ang sandatang ibinigay sa iyo ng Diyos para manalo sa anumang laban. Isipin mo ang isang karaniwang araw. Baka nag-away kayo tungkol sa isang maliit na bagay kung saan gagastusin ang katapusan ng linggo, kung sino ang nakalimot magbayad ng bill, o baka mas malaki tulad ng mga pangarap na hindi magkatugma o mga sugat na masakit pa rin. Sa mga oras na ito, madaling maramdaman na parang magkaibang koponan kayo, bawat isa ay humihila ng lubid sa kabilang direksyon. Pero paano kaya kung sa halip na magkahiwalay, sabay kayong humarap sa Diyos? Hindi sinasabi ng talata sa Ecclesiastes ang 2 na nakakaligtas lang. Sinasabi nito ang 2 na lumalaban. At kasama ang Diyos sa gitna, hindi lang kayo lumalaban, kayo ay nananalo. Ang pagkakaisa ay higit pa sa pagiging magkasama sa pisikal. Ito ay pagiging magkasama sa espiritu, lumalaban ng magkatabi kasama ang may likha sa inyong gilid. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Ipikit mo ang iyong mga mata, sandali, o isalarawan mo lang. Makikita mo kayo ng iyong asawa na magkahawak kamay, humaharap sa malakas na hangin. Mag-isa, baka matumba kayo, pero magkasama, kasama. Ang Diyos na humahawak sa kabilang dulo, nawawalan ng lakas ang hangin. Baka hindi mo ito nakikita ngayon, pero may mga labanang espiritual na nangyayari sa paligid ng iyong kasal. Gusto ng kaaway na maghiwalay kayo, sumuko kayo, maniwala kayong hindi sulit ang pag-ibig. Pero sinasabi ng Diyos, mas matibay kayo kaysa rito. Ako ang pangatlong hibla. Kapag nagkaisa kayo sa panalangin, sa layunin, sa pananampalataya, nagiging mas makapal ang lubid, mas matatag, mas lumalaban.
Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na natuklasan ang lakas na ito. Si Sofia at si Andre ay 5 taon ng kasal nang simulan nilang maramdaman ang bigat ng buhay. Gusto niyang lumipat ng lungsod para sa trabaho. Gusto niyang manatili malapit sa pamilya. Ang mga usapan ay naging mga away at lumaki ang katahimikan sa pagitan nila. Isang gabi, sa gitna ng krisis, kinuha ni Andre ang Biblia at binasa ang talatang ito nang hindi sinasadya. May tumama sa kanya. Tinawag niya si Sofia at kahit nag-aalangan, naupo siya, kasama siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, nagdasal silang magkasama, hindi para sa agarang solusyon, kundi para maging sentro sila ng Diyos. Hindi nila naayos ang problema noong gabing yon, pero may nagbago. Nagsimula silang harapin ang mga hamon bilang isang koponan, hindi bilang magkalaban. Ngayon, sinasabi nila na ang pagkakaisa ang nagligtas sa kanila, hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil ginawa silang mas matibay ng Diyos kaysa sa hangin. Ang kanlungan ng pagpapatawad na nagpapagaling. Naramdaman mo na ba ang isang bigat sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag? Isang hinanakit na, kahit maliit, ay parang lumalaki sa paglipas ng panahon, tulad ng isang batong daladala mo ng hindi mo gusto. Sa kasal, ang mga batong ito ay maaring mag-ipon, mga salitang hindi nasabi, mga pagkakamaling hindi naayos, mga katahimikang mas masakit kaysa sa mga sigawan. Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang katotohanang iniwan ng Diyos para palayain tayo. Isang kwento na nagpapakita kung paano ang pagpapatawad ay maaring maging kanlungan na kailangan ng iyong puso at ng iyong relasyon. Buksan natin ang Mateo Martino talata 22 kung saan sumagot si Jesus kay Pedro, "Hindi ko sinasabi sa iyo na hanggang 7 beses, kundi hanggang 70 beses na 7 beses." Hindi ito basta bilang, ito ay isang imbitasyon na mamuhay ng pag-ibig na hindi nagtuturing ng bilang, na nagpapagaling sa nasaktan at muling nagtatayo sa nasira. Isalarawan mo ang iyong kasal bilang isang hardin. Nagtatanim kayo ng mga bulaklak ng magkasama, mga sandali ng saya, mga pangako, mga pangarap. Pero sa paglipas ng panahon, sumisibol ang mga damo, mga hindi pagkakaunawaan, mga nasirang pangako, mga inaasahang nabigo. Kung hindi mo aalisin ang mga ito, sinasakal nila ang maganda. Ang pagpapatawad ay ang kasangkapang ibinigay sa iyo ng Diyos para linisin ang hardin na ito. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang nangyari, kundi tungkol sa pagpiling bitawan ng bato kahit na mabigat ito. Hindi sinabi ni Jesus na magpatawad ng 7 beses para limitahan. Sinabi niyang 70 beses na 7 beses para ipakita sa iyo na ang pagpapatawad ay isang paraan ng pamumuhay, isang kanlungan kung saan muling makakahinga ang pag-ibig. Isipin mo ang isang kamakailang sandali sa iyong kasal. Baka may sinabi ang iyong asawa na tumagos sa iyo ng malalim o gumawa ng isang bagay na nagpagalit sa iyo. Baka ikaw ang mali at ngayon ang katahimikan sa pagitan ninyo ay parang pader. Ano ang ginagawa mo rito? Itinatago mo ba ito sa bulsa ng iyong puso, naghihintay ng tamang oras para ihagis sa mukha niya? O inihahandog mo ito sa Diyos, humihingi ng lakas para bitawan? Hindi madali ang pagpapatawad, minsan mas masakit ito kaysa sa mismong pagkakasala. Pero narito ang pangako, kapag nagpatawad ka, hindi lang ang iba ang napapalaya, ikaw rin. Parang pagbubukas ng mga bintana ng isang bahay na nakasara, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Isalarawan mo kayo ng iyong asawa na nakaupo sa mesa. Sa pagitan ninyo, may tumpok ng mga bato. Bawat isa ay kumakatawan sa isang hinanakit na hinawakan ninyo. Ngayon, isipin mo si Jesus doon na sinasabi, hayaan mo akong dalhin ito. Hindi niya tinatanong kung sino ang tama o mali. Gusto lang niyang alisin ang bigat. Kapag nagpatawad ka, parang inihahandog mo ang mga batong iyon sa kanya. Baka isipin mo, pero hindi siya
karapat-dapat o kailangan muna niyang humingi ng tawad. Naiintindihan ko, ang pagmamataas ay laging bumubulong niyan, pero ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa karapat-dapat. Ito ay tungkol sa kalayaan, ito ay tungkol sa pagsasabing, pinipili ko ang ating pag-ibig kaysa sa aking sakit. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na halos mawala ang kanilang hardin. Si Raquel at si Tiago ay 8 taon ng kasal nang mangyari ang isang maliit pero masakit na pagtataksil. Itinago ni Tiago ang isang utang at nang matuklasan ito ni Raquel, naramdaman niyang niloko siya. Sa loob ng mga linggo, pinarusahan niya si Tiago ng lamig at sumagot siya ng depensa. Ang pag-ibig nila ay natutuyo. Isang araw, habang nasa isang pangangaral, narinig ni Raquel ang tungkol sa talatang ito at naramdaman ang isang hapdi sa dibdib. Ayaw niyang magpatawad, pakiramdam niya kailangang magdusa pa si Tiago. Pero sa bahay, gumawa siya ng iba. Naupo siya kasama si Tiago at sinabi, "Pinapatawad kita, hindi dahil tama ang ginawa mo, kundi dahil gusto kong maging malaya tayong dalawa." Umiiyak si Tiago, humingi ng tawad at doon nagsimula ang pagpapagaling. Hindi ito agad-agad, pero ang pagpapatawad ay nagbukas ng pintuan na isinara ng sama ng loob. At ikaw, ano ang dala-dala mo sa iyong kasal ngayon? Baka isang malaking bagay tulad ng lumang sugat o isang maliit tulad ng inis na hindi mo binbitawan. Tinatawag ka ng Diyos sa kanlungan ng pagpapatawad, hindi dahil madali ito, kundi dahil makapangyarihan ito. Kapag nagpatawad ka, ang Espiritu Santo ay pumapasok tulad ng isang hardinero, hinuhugot ang mga damo at dinidiligan ng maaaring mamulaklak pa. Baka sabihin mo, napatawad ko na ng maraming beses. At sasagot si Jesus, kung gayon, magpatawad ka pa ulit, kasama mo ako. Ang 70 beses na 7 beses na ito ay hindi pasanin, ito ay grasya, isang paalala na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali. Maging praktikal tayo sandali. Sa susunod na maramdaman mo ang bigat ng hinanakit, subukan mo ito. Pumunta sa isang tahimik na lugar, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin sa Diyos, "Panginoon, inihahandog ko ito sa iyo. Tulungan mo akong magpatawad." Pagkatapos, gumawa ng isang simpleng bagay, isang galaw ng kapayapaan sa iyong asawa. Maaring haplos sa balikat, isang mahal kita na hindi inaasahan, o kahit isang tala na nagsasabing iwan natin ito sa nakaraan. Huwag hintayin ang pakiramdam, ang pagpapatawad ay desisyon at darating ang damdamin pagkatapos. At kung pareho kayong nasaktan, simulan ninyong magkasama. Paano kung humingi tayo ng tawad sa isa't isa, parang pagtatanim ng bagong binhi sa inyong hardin? Narito ang isang malalim na bagay. Ang pagpapatawad ay hindi binubura ang nakaraan, pero pinalalaya nito ang hinaharap. Ibinabalik nito sa inyo ang tawanan, ang matang magkasundo, ang pagkakataong magsimula ulit. Sa iyong kasal, ito ang kanlungan kung saan maaari kayong magpahinga. Alam na hinahawakan ng Diyos ang mga batong binitawan ninyo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong patawarin ngayon? Ano ang maaari kong ihandog? Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, doon ito ay tungkol sa pagiging sapat na matibay para piliin ang pag-ibig. Hindi perpekto ang iyong asawa, pero kasama mo siya sa hardin na ito at gusto ng Diyos na mamulaklak kayong magkasama. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat mo ang isang pangungusap tungkol sa pagpapatawad sa iyong kasal, tulad ng "Gusto ko pang magpatawad" o "Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na bitawan ang hinanakit na ito." Higit pa ito sa komento, ito ay dasal na umaakyat sa langit at nagbibigay lakas sa iba. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung ang pagpapatawad ay maging pundasyon ng inyong tahanan? May mas matamis pa kayang ipapakita ang Diyos tungkol sa pag-ibig na kanyang pinangarap?
Manatili ka sa akin dahil ang susunod na hakbang ay dadalhin ka sa isang lugar ng kapayapaan na hindi mo inakalang posible. Ang tawag sa kasiyahan na nagbabago sa tahanan. Naramdaman mo na ba na ang kasiyahan sa iyong kasal ay parang ibong lumipad palayo? Na ang mga araw ay napuno ng mga gawain, katahimikan at pagod. At ang madaling tawanan noon ay naging malayong alaala na lang? Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang katotohanang iniwan ng Diyos bilang regalo, isang kwento na tumatawag sa atin upang muling buhayin ang liwanag na kayang paliwanagin ang iyong tahanan. Buksan natin ang aklat ng Nehemias, Kabanata 10, Talata 10, kung saan nabasa natin, ang kasiyahan sa Panginoon ay inyong lakas. Ang mga salitang ito ay sinabi sa isang bayan na muling nagtatayo ng kanilang buhay at mahalaga rin ito para sa iyo ngayon. Sa iyong kasal, ang kasiyahan ay hindi luho. Ito ay lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos para gawing hindi pangkaraniwan ang ordinaryo, para dalhin ang buhay kung saan may rutina lamang. Isalarawan mo ang iyong relasyon bilang isang bahay. Noong ikasal kayo, nakabukas ang mga bintana, pumapasok ang araw, at bawat sulok ay parang nagniningning sa mga pangako. Pero sa paglipas ng panahon, naipon ang alikabok ng buhay, mga pagtatalo, mga alalahanin, mga araw na dumadaan ng walang ngiti. Baka isipin mo na babalik lang ang kasiyahan kapag perpekto na ang lahat, kapag bumuti ang pera, kapag lumaki na ang mga anak, kapag nawala na ang stress. Pero iba ang sinasabi ng Diyos. Tinatawag kanyang hanapin ang kasiyahan ngayon, hindi dahil nagbago ang mga kalagayan, kundi dahil kasama mo siya. Sa kasal, ang kasiyahan ay parang apoy na sinisindihan, munang may layunin at may kapangyarihan itong painitin ang lahat sa paligid. Isipin mo ang isang simpleng sandali sa iyong araw. Baka nasa kusina kayo naghahanda ng hapunan o nakaupo sa sofa pagkatapos ng mahabang araw. Ang katahimikan ay maaaring mabigat o ang usapan ay umiikot lang sa mga problema. Pero paano kaya kung piliin mong dalhin ang kasiyahan? Isang magaan na komento tulad ng naalala mo nung tawa tayo ng tawa o mahal ko ang mga sandaling ganito kasama ka. Hindi kailangang pilitin, kailangan lang tunay. Pinaalalahanan tayo ni Nehemias na ang kasiyahan ay mula sa Panginoon at kapag hinanap mo ito sa Kanya, umaapaw ito sa iyong asawa. Parang pagbubukas ng bintana at pagpapapasok ng sariwang hangin, binabago ang hangin sa inyong tahanan. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Isalarawan mo kayo ng iyong asawa sa isang ordinaryong araw. Pagod kayo, baka naiirita sa isang maliit na bagay. Ngayon, isipin mo ang isang tawa na sumisibol, baka dahil sa isang alaala, isang nakakatawang pagkakadapa, o kahit isang sayaw na biglaan sa sala. Biglang nababawasan ng bigat, nagtatagpo ang inyong mga mata at naalala ninyo kung bakit kayo magkasama. Ang kasiyahang iyon ay hindi aksidente. Ito ay regalo mula sa Diyos, isang lakas na inilagay niya sa iyong mga kamay. Baka sabihin mo, pero hindi ako masaya ngayon. At ayos lang iyon. Ang kasiyahan sa Panginoon ay hindi nakasalalay sa nararamdaman mo ngayon. Ito ay mula sa kung sino siya at gusto niyang ibahagi ito sa iyo. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na muling natuklasan ito. Si Lucia at si Marcos ay 15 taon ng kasal, pero ang buhay ay naging listahan ng mga gawain. Bihira silang mag-usap at ang bahay ay parang opisina kaysa tahanan. Isang gabi, sa gitna ng brownout, napilitan silang umupo ng magkasama sa liwanag ng kandila. Walang TV, walang cellphone. Kinuha ni Marcos ang isang lumang gitara at sinimulang tugtugin ang isang kantang minahal nila nung magkasintahan. Tumawa si Lucia, una ay mahina, pagkatapos ay malakas. Gumugol sila ng mga oras doon, nagkukuwento, tumatawa sa mga kalokohan. Hindi nila naayos ang mga problema para sa kinabukasan, pero may bumalik ang kasiyahan. Pagkatapos noon, nagpasya
Silang maglaan ng oras para tumawa ng magkasama kahit 10 minuto lang. Sinabi sa akin ni Lucia, parang sinindihan ng Diyos ang isang ilaw na pinatay natin. At ikaw, kailan ka huling napuno ng kasiyahan ang iyong kasal? Baka akala mo na wala na ito ng tuluyan, pero mas malapit ito kaysa sa iniisip mo. Tinatawag ka ng Diyos na hanapin ito sa Kanya, sa isang dasal, sa isang papuri, sa isang sandali ng pasasalamat, at pagkatapos ay dalhin ito sa iyong asawa. Subukan mo ito. Ngayon, gumawa ka ng isang bagay na magpapangiti sa Kanya. Maaring isang biro, isang maliit na tala, o sabihing, napansin mo ba kung gaano tayo kahusay magkasama? Ang kasiyahan ay nakakahawa, at kapag pinalaya mo ito, babalik ito sa iyo tulad ng dobleng regalo. Maging praktikal tayo sandali. Paano kung gumawa ka ng puwang para sa kasiyahan sa iyong araw? Baka isang maliit na ritual, manood ng nakakatawa ng magkasama, magkwento mula sa nakaraan, o kahit mag-imbento ng simpleng laro. O kung nasa mabigat kayong sandali, simulan mo mag-isa, magdasal ng Panginoon, punuin mo ako ng iyong kasiyahan. Pagkatapos, dalhin mo ito sa iyong tahanan. Magmalas ng isang magaan, gumawa ng simpleng galaw. Makikita mo, hindi naayos ng kasiyahan ang lahat, pero binabago nito ang hangin. Pinaalalahanan ka nito na ang kasal ay hindi lang laban. Ito rin ay pagdiriwang dahil nasa gitna ninyo ang Diyos. Narito ang isang bagay na iilan lang ang nauunawaan. Ang kasiyahan ay sandatang espiritual. Inilalayo nito ang panghihina ng loob, binabasag ang tensyon, at binubuksan ang puwang para lumago ang pag-ibig. Sa iyong kasal, ito ang lakas na mula sa Panginoon na sumusuporta sa iyo kapag parang kulay abo ang lahat. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, saan ko madadala ang kasiyahan? Hindi kailangang malaki, isang ngiti, isang salita, isang sandali. Baka hindi agad tumugon ng iyong asawa, pero nakatanim na ang binhi at gagawin itong tumubo ng Diyos. Ginawa kayong magkatuwang para tumawa ng magkasama, para makahanap ng lakas sa kasiyahan niya. At naghihintay ito sa iyo ngayon. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang bagay mula sa puso. Sa mga komento, isulat mo ang isang bagay na nagpapangiti sa iyo sa iyong asawa, tulad ng ang paraan niya ng pagkukwento o ang ngiti niya. O kung gusto mo, isang kahilingan. Diyos, dalhin mo ang kasiyahan sa aming tahanan. Higit pa ito sa komento. Ito ay hakbang ng pananampalataya, isang liwanag na nagniningning para sa iba. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung ang kasiyahan ay maging tunog ng iyong kasal? May mas masigla pa kayang ipapakita ang Diyos tungkol sa pag-ibig na Kanyang binalak. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na hakbang ay pupunuin ka ng pag-asa tulad ng hindi mo pa naranasan. Ang layuning pinagsasaluhan na nag-aangat sa pag-ibig. Naramdaman mo na ba na ang iyong kasal ay maaring higit pa sa simpleng pamumuhay ng magkasama? Na higit sa mga gastusin, rutina at hamon, may mas malaking tawag, isang bagay na pinangarap ng Diyos para sa inyong dalawa? Ngayon, gusto kitang dalhin sa isang kwento na nagpapakita kung paano ang isang layuning pinagsasaluhan ay kayang iangat ang iyong pag-ibig sa antas na hindi mo inakalang posible. Buksan natin ang Gawa 18, talata 2, kung saan natagpuan natin, at nang makakita doon ng isang Hudyong nagngangalang Aquila, taga Ponto, na kamakailan lang dumating mula sa Italia kasama si Priscilla, ang kanyang asawa. Si Aquila at Priscilla ay hindi lang mag-asawa. Sila ay magkapareha sa misyon ng Diyos, nagtutulungan upang bumuo ng isang bagay na walang hanggan. Sa iyong kasal, ang tagumpay ay hindi lang nasa nararamdaman ninyo, kundi sa ginagawa ninyong magkasama para sa kaharian. Isalarawan mo ang iyong relasyon bilang isang tulay. Sa isang gilid, naroon ang pang-araw-araw, ang mga usapan, mga tungkulin, ang pag-aalaga sa isa't isa.
Sa kabilang gilid, naroon ang isang mas malaking layunin, isang bagay na higit sa inyo at humihipo sa mundo. Sina Aquila at Priscilla ay tumawid sa tulay na iyon. Binuksan nila ang kanilang tahanan para sa simbahan, itinuro ang salita, hinarap ang mga panganib ng magkasama, lahat dahil may tawag silang pinagsasaluhan. Paano kaya kung sabihin ko sa iyo na naglagay ang Diyos ng layunin tulad nito sa iyong kasal? Hindi kailangang maging enggrande tulad ng pangangaral sa marami. Maaaring simple pero makapangyarihan tulad ng pagdarasal para sa isang tao, pagtulong sa kapitbahay, o pagpapalaki ng mga anak na makakakilala sa pag-ibig ng Diyos. Kapag naglakbay kayong magkasama rito, ang pag-ibig ninyo ay nagkakaroon ng mga pakpak. Isipin mo kung paano ninyo ginugugol ang oras ngayon. Baka puno ang mga araw ng trabaho, TV at mabilisang usapan bago matulog. Pero paano kaya kung huminto kayo sandali at itanong, ano ang gusto ng Diyos na gawin natin ng magkasama? Baka magsimula ng ugali ng pagbabasa ng Biblia bilang mag-asawa o magpasya na suportahan ang isang layunin na tumutugma sa puso ninyo. Ang layuning pinagsasaluhan ay hindi pasanin, ito ay regalo. Inilalayo nito ang atensyon mula sa maliliit na alitan at itinaturo kayo sa isang bagay na mas malaki. Sina Aquila at Priscilla ay hindi perpekto, pero ang kanilang pagkakaisa ay may kahulugan na nagpalakas sa kanila at gusto rin ito ng Diyos para sa iyo. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Isalarawan mo kayo ng iyong asawa na nakaupo, nangangarap ng magkasama. Pinag-uusapan ninyo kung paano kayo makakagawa ng pagbabago. Baka sa pagtuturo ng isang bagay na alam ninyo, paglilingkod sa simbahan o pagiging liwanag lamang sa isang naliligaw. Biglang hindi na kayo basta mag-asawang nakakaligtas. Kayo ay isang koponan na may misyon. Binabago nito ang lahat. Ang mga pagtatalo tungkol sa kung sino ang nag-iwan ng maruming pinggan ay nawawalan ng lakas kapag pareho kayong nakatingin sa iisang abot-tanaw. Ang layunin ay nagbibigay ng kahulugan sa mahihirap na araw at dinadagdagan ng saya ng mga magagandang araw. Dahil alam ninyo na nagtatayo kayo ng isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Gusto kitang magkwento tungkol sa isang mag-asawa na natagpuan ito. Si Beatriz at si Daniel ay 10 taon ng kasal, pero pakiramdam nila may kulang. Mahal nila ang isa't isa, pero ang buhay ay naging walang katapusang rutina. Isang araw, habang naglalakad, iminungkahi ni Beatriz, paano kung tulungan natin ang mga bata sa ating kalye? Nagustuhan ni Daniel ang ideya. Sinimulan nilang ayusin ang mga hapon ng laro at mga kwento mula sa Biblia para sa mga kapitbahay. Hindi ito profesional, pag-ibig at oras lang. Pero dahan-dahan napansin nila ang pagbabago. Mas nag-uusap sila, mas tumatawa, mas nararamdaman ang pagkakakonekta. Sinabi sa akin ni Beatriz, parang binigyan kami ng Diyos ng bagong dahilan para maging isa. Ang layunin nila ay hindi nagpabago sa mundo, pero nagpabago ito sa kanilang kasal at humipo rin ng ilang buhay sa daan. At ikaw, naisip mo na ba ang layunin ng iyong kasal? Baka isipin mo na ito ay para sa espesyal na mag-asawa lamang, pero hindi pumipili ang Diyos ng iilan lang. Pinili niya kayong dalawa para maging liwanag ng magkasama. Maaaring maliit na bagay tulad ng pagdarasal para sa isang kaibigan sa krisis o mas malaki tulad ng pagsali sa isang misyon. Ang mahalaga ay para sa inyo ito, isang bagay na nagdudulot sa inyo ng pagkakaisa na nagpapalapit sa inyo habang nakatingin kayo sa labas. Subukan mo ito. Ngayon, umupo ka kasama ang iyong asawa at itanong, ano ang magagawa natin para sa Diyos nang magkasama? Kung hindi pa siya handa, simulan mo sa dasal. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong layunin para sa amin.
makikita mo, bubulong ang Espiritu Santo ng mga ideya, bubuksan ang mga pinto at gagabayan kayo. Maging praktikal tayo sandali. Paano kung gumawa ka ng simpleng hakbang ngayong linggo? Pumili kayo ng isang bagay na gagawin ng magkasama na may kahulugan. Pagtulong sa isang tao, pag-aaral ng isang talata at paglalapat nito, o kahit pagpaplano ng isang sandali ng paglilingkod. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang may layunin. Kung may layunin na kayo, palakasin ito. Paano natin ito mapapabuti? Ang layuning pinagsasaluhan ay parang hangin na humihihip sa layag ng iyong kasal. Dinadala kayo sa mga lugar na hindi ninyo maabot ng mag-isa. At ang pinakamaganda, sinasalamin nito ang puso ng Diyos na lumikha ng kasal para maging higit sa isang pagsasama, isang buhay na patutuo ng kanyang pag-ibig. Narito ang isang bagay na iilan lang ang napapansin. Kapag namuhay kayo ng layunin ng magkasama, ang pag-ibig ninyo ay nagiging walang hanggan. Hindi dahil hindi kayo magkakamali kailanman, kundi dahil nagkakaroon ito ng tatak ng Diyos. Sina Aquila at Priscilla ay hindi naalala dahil perpekto sila, kundi dahil magkapareha sila sa gawa niya, at ang iyong kasal ay maaaring magkaroon ng parehong ningning. Kaya ngayon tingnan mo ang iyong asawa na may tanong sa puso, ano ang pinangarap ng Diyos para sa aming dalawa? Hindi ito tungkol sa pressure, kundi tungkol sa posibilidad. Ginawa kayo para lumipad ng magkasama at ang layunin ng langit na naghihintay sa inyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang hilingan ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat mo ang isang pangarap o layunin na gusto mong isabuhay kasama ang iyong asawa. Tulad ng, gusto ko kaming magdasal ng higit, o Panginoon, ipakita mo ang iyong plano. Higit pa ito sa komento, ito ay binhi ng pananampalataya, isang hakbang na nagbibigay inspirasyon sa iba. At sabihin mo sa akin, ano kaya ang mangyayari kung ang iyong kasal ay maging isang misyon ng pag-ibig? May mas mataas pa kayang dadalhin ng Diyos sa paglalakbay na ito? Manatili ka sa akin dahil ang susunod na hakbang ay yayakapin ka ng isang pangako na walang katapusan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, natutulungan mo ang mga nagugutom sa buong mundo, isang galaw na sumasalamin sa kabutihang loob ng Diyos. At pakikalmahan, huwag mong laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, isipin mo kasama ko, paano kaya kung lahat ng nakita natin hanggang ngayon ay simula pa lang ng gusto ng Diyos na gawin sa iyong kasal? Isasara natin ang paglalakbay na ito ng isang bagay na mananatili sa puso mo. Narating mo ang puntong ito at iyon na mismo ay isang tagumpay. Iilan lang ang humihinto para makinig sa isang mensahe ng buo tulad nito, para hayaang magsalita ang Diyos sa puso tungkol sa isang bagay na kasing halaga ng kasal. Kaya bago ang lahat, gusto kitang batiin. Hindi ka narito ng hindi sinasadya. Dinala ka ng Diyos sa sandaling ito dahil nakikita ka niya, nakikita ang iyong asawa, at nakikita ang pag-ibig na kanyang itinanim sa pagitan ninyo. Ngayon, gusto kitang anyayahan na silyuhan ang lahat ng naranasan natin sa videong ito ng isang pangako, hindi sa akin, kundi sa Diyos at sa taong kasabay mo sa paglalakad. Isasara natin ang paglalakbay na ito nang nakatingin sa hinaharap na may pangakong kayang baguhin ang mga darating na araw. Isalarawan mo sandali kung ano ang maaaring maging ang iyong kasal pagkalipas ng isang buwan, isang taon, 10 taon. Hindi isang kwentong engkanto na walang bahid, kundi isang tahanan kung saan humihinga ang pag-ibig, kung saan gumagaling ang mga sugat, kung saan napakatotoo ng presensya ng Diyos na nararamdaman ninyo siya sa mga detalye. Lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon, mga tipan, salita, pagtitiis, pasasalamat, pagkakaisa, pagpapatawad, kasiyahan, layunin, ay hindi lang teorya.
Ito ay mapa na iginuhit ng Diyos para gabayan ka ron. Pero ang mga mapa ay gumagana lamang kung gagawin mo ang unang hakbang. At ang hakbang na iyon ay simple pero makapangyarihan. Mangako ka ngayon na hayaan ng Diyos na maging arkitekto ng iyong pag-ibig. Isipin mo ang naramdaman mo habang nanonood. Baka may salitang tumama sa puso mo o isang kwento na nagpaalala sa iyo ng isang mahalagang bagay sa iyong asawa. Ang init sa dibdib mo, ang pagnanais na subukan muli. Iyon ang Espiritu Santo na tumatawag sa iyo. Ayaw niyang umalis ka rito na pareho lang. Dala-dala ang parehong mga bigat, parehong mga duda. Gusto niyang umalis ka ng magaan na may sinindihang apoy, handa nang magtayo ng isang bagong bagay. Ang iyong kasal ay hindi aksidente. Ito ay obra ng sining sa mga kamay ng Diyos at inaanyayahan kanyang maging artista sa tabi niya. Kaya ano ang gagawin mo rito? Gusto kitang magkwento ng huling kwento tungkol sa isang mag-asawa na tumatak sa akin. Si Helena at si Roberto ay 20 taon ng kasal, pero ang pag-ibig nila ay naging anino na lang ng dati. Dumadalo sila sa mga kulto, inaalagaan ang pamilya, pero nabubuhay sila tulad ng magkakakwarto. Isang araw, nakita ni Helena ang isang video tulad nito at naramdaman ang isang kakaiba. Tinawag niya si Roberto at sinabi, magsimula tayong muli kasama ang Diyos sa gitna. Sa una, tumanggi si Roberto pero pumayag siyang subukan. Gumawa sila ng pangako araw-araw. Sa loob ng isang buwan, gagawa sila ng isang bagay ng magkasama para palakasin ang pag-ibig, magdasal, mag-usap, tumawa. Hindi ito perpekto pero unti-unti nagbago ang bahay nila. Sinabi sa akin ni Roberto pagkatapos, hindi ko alam na kaya ko pa siyang mahalin ng ganito. Ang pangako nila ay hindi binura ang nakaraan, pero binuksan nito ang isang hinaharap na halos mawala sa kanila. At ikaw, ano ang iyong pangako ngayon? Baka sabihin sa iyong asawa, gusto kong lumago tayo kasama ang Diyos. Baka magdasal mag-isa, Panginoon, baguhin mo ang aking kasal. O baka isang praktikal na bagay tulad ng pagpapasyang isabuhay ang bawat araw ng may higit na pag-ibig. Ano man ito, gawin mo itong handog sa Diyos. Hindi kanya dinala hanggang dito para iwan kang ganun lang. Espesyal ka, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil pinili kanyang isabuhay ang pag-ibig na sumasalamin sa kanyang puso. At ang iyong asawa, siya ang regalong ibinigay sa iyo ng Diyos para sa paglalakbay na ito. Ngayon gusto kitang hilingan ng isang bagay na magsasara sa sandaling ito. Sa mga komento, isulat mo ang isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako at pananampalataya. Isang bagay na natatangi tulad ng mamahalin kita kasama, ang Diyos sa gitna, o Panginoon, gabayan mo ang aming tahanan. Gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nakarating hanggang dito, ang mga handaan ng gawin ang hakbang na ito. Ang iyong pangungusap ay hindi lang para sa akin, ito ay sigaw ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba na nababasa ito. At habang isinusulat mo, damhin ang bigat na nawawala sa iyong mga balikat, ang pag-asa na pumapasok sa iyong dibdib. Bahagi ka na ng isang mas malaking bagay ngayon, pero huwag tumigil doon. Ibahagi ang videong ito sa isang tao, isang kaibigan, kamag-anak, isang mag-asawang kailangang marinig ito. Gamitin ang larawan ng binhi. Sa pagbabahagi, nagtatanim ka ng isang bagay na maaring tumubo sa buhay ng iba, dinidiligan ng Espiritu Santo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo ito ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil lang hindi nagsusubscribe ay nawawalan ng pagkakataong panatilihin ang apoy na ito. At alam kong ayaw mo niyan. Kung bahagi ka na ng komunidad na ito, magmalaki ka. Tinutulungan mo ang mensaheng ito na maabot ang mga nangangailangan. Pero kung hindi pa, isipin mo ang hapdi ng pagpapalampas ng liwanag na ito nang hindi hinawakan. Mag-subscribe dahil karapat-dapat
ang iyong kasal sa patuloy na koneksyong ito sa Diyos. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay kanlungan sa Espiritu para sa marami na walang simbahan sa malapit, isang lugar kung saan dumarating ang salita tulad ng yakap. Ang mga subscription ng mga miyembro na may simbolikong halaga ay tumutulong sa mga nangangailangan sa buong mundo at ang iyong pagsali ay bahagi nito. Kaya ipagpatuloy mo ang panunood, ipagpatuloy ang paghahanap dahil ang pananampalataya sa iyong kasal ay parang apoy. Kailangan ito ng panggatong para hindi mamatay. Ang bawat video ay pagkakataon na magdagdag ng panggatong na marinig ang Diyos na bumubulong ng bagong bagay para sa inyong dalawa. Bago matapos, gusto kitang hilingan ng isang huling bagay. Kapag natapos ang videong ito, manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan. Hayaang tumugtog ang musika, ipikit mo ang iyong mga mata at purihin ang Diyos sa araw na ito, sa iyong asawa, sa pag-ibig na mayroon kayo, sa mga pangakong ibinigay niya sa iyo. Huwag i-pause ang video, huwag madaliin ang susunod na gawain. Ang sandaling ito ay banal. Ito ang iyong pagkakataon na maramdaman ng Diyos na nagsasara ng pangakong ginawa mo. Sinasabi ng Biblia na tapat siya na tapusin ang mabuting gawang sinimulan niya sa iyo at kasama rito ang iyong kasal. Kaya huminga ka ng malalim. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama mo ang Diyos at nagsisimula pa lang siya. Narating mo ang dulo at binabati kita muli. Hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Magkita tayo sa susunod na video kung saan ipagpapatuloy ng Diyos ang pagsasalita sa puso mo. Hanggang doon, isabuhay mo ang pangakong ginawa mo ngayon. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ang iyong tahanan.